Hello guys, hello, this is for Sagittarius. Okay, Sagittarius. Welcome guys. Sagittarius. Oh, Sagittarius, nako, you need to be careful guys. Maging careful kayo ha. Nako. Huwag kang masyadong magtitiwala. Lalo sa love life, lalo sa trabaho, or kung kani-kanino yan, mga kaibigan mo ba yan, or kung sino man yan na nakapaligid sa'yo. Alam niyo sa panahon ngayon, hindi na natin alam kung tao pa ba yung kausap natin. Kasi parang lahat mala demonyo na, 'di ba? Mala evil na eh. Tingnan mo sa'yo, oh, 'di ba? Kung makikita mo dito, kailangan mong bantayan. Bantayan mo yung sarili mo. Kung naloko ka na, na-scam ka na dati, mag-iingat ka na. Pera man yan or relationship. Kasi mauulit yan. Bakit? Kasi parang wala kang natutunan. 'Di ba? Mag-iingat tayo sa mga traidor. Mag-iingat tayo sa bantayan mo yung anak mo ha. Kasi yung anak mo, lalo kung may anak ka na below 10 years old, posibleng, sorry pero pwedeng makidnap yung anak mo. Okay? So you need to be careful. May mga taong nakapaligid sa'yo na masyadong evil yung puso nila. Okay? Nakangiti sa'yo, pero hindi iba yung sinasamba nila eh. 'Di ba? Panlabas na anyo nila yung nakikita mo. Hindi mo nakikita yung kaloob-looban, yung loob ng kanilang puso. Okay, Magician in the Mirror, number 53, number 8. Next is 48, 8, 9, 10, 11, 12. Angel of Balance. Yun. Sagittarius, sinasabi ng bara sa'yo na kinakailangan mong balansehin ng lahat. Imbalance talaga guys. Kasi unang-una, parang sorry Sagittarius, pero may mga dapat kayong matutunan sa buhay. May mga dapat kayong matutunan, pero ang problem dito, yun lang. Ang problema is parang marami kang na-encounter ng mga pangyayari sa past na pwedeng kailangan mong matutunan. Pero kung mapapansin mo, paulit-ulit lang yung dynamics niya. Kasi hindi mo natututunan eh. May mga lessons ka na dapat matutunan. Kailangan mo ng balanse. Okay? Balansehin mo yung lahat. Napaka-imbalance. Kailangan ng healing, guys. Bakit ganun? Lahat ng minamahal mo, lahat ng nagkakagusto ka, lahat ng ginagawa mo, lalo sa emotion, pabilis ka bang utuin? Kasi kung makikita mo dito, ang bilis mo magtiwala. Kaya ka mabilis na tinatraidor. Kasi mabilis kang magtiwala. Queen of Cups. High Priestess. Sabi ng bara sa'yo dito, kalma. Sa emotion, relationship, huwag magmamadali. Huwag magmamadaling mag-asawa. Huwag magmamadaling makipagrelasyon, makipag-live-in, sumama, kung babae ka sa lalaki, parang ganon. Pag-isipan mong mabuti. Sabi naman dito, kung pag-uusapan natin yung trabaho, yung pera, sinasabi ng barahan na kung ano man daw ang hinihintay mo na pera, promotion, salary increase, higher position, or whatever, stability and balance ito, makakamit mo to sa tamang panahon. Malapit na. Okay? Malapit na guys. So, ibig sabihin, kung nag-a-apply ka ng mataas na position sa trabaho, konting test na lang kasi malapit ka nang ma-promote.
Okay. Next naman is Queen of Wands. So, sa nakikita ko sa'yo dito, yun. Kung halimbawa nag-iipon ka ng pera sa ngayon, halimbawa na pakonti-konti yung ipon mo, is either sa bangko or sa bahay nyo, sabi ng bara sa'yo dito, konting tiis pa. Okay, konting tiis pa, konting pag-iipon pa, makakaalas ka din sa mga financial problems na yan na pinagdadaanan mo. Okay, next is Nine of Swords, Ten of Wands, Six of Pentacles, and the Hangman. So, yun, sabi ng bara sa'yo dito, may mga plano ka, Sagittarius, na posibleng hindi mo magawa-gawa. It's because, siguro, kailangan mo ng suporta. Like, ganito yun, gusto mo magnegosyo, pero hindi mo magawa-gawa yung negosyo. Pwedeng marami kang beses na nagplano, hindi mo magawa kasi kailangan mo ng kapital, walang sino man ang gustong tumulong sa'yo, mag-invest sa'yo, or pwedeng hindi ka na-approve sa bangko. Parang ganun. So, yun yung isa sa mga rason kung bakit ka na-stress, nagkagalit ka, or kung ano man yan na emotion na nararamdaman mo. The Devil, this is Capricorn. So, sinasabi ng bara sa'yo dito na if you are having a relationship with the Devil, okay, ano yung Devil? Capricorn. Kung yung relationship mo ngayon is Capricorn, nako, hindi yan magtatagumpay. Bakit? Hindi kayo compatible. Hindi compatible yung Capricorn at Sagittarius. Unang-una, mapapagod ka sa kanya. Hindi mo siya, hindi mo siya mapapakisamahan kasi mabilis kang magagalit sa kanya. Kasi yung Capricorn na to, medyo materialistic siya. Okay? So, hindi mo maibibigay yung gusto niya. Lalo sa pera ha, hindi mo mabibigay. Nakikita ko na may mga temptation kayo na posibleng mararanasan. Halimbawa, ang mga temptation dito is may trabaho ka, tapos absent ka. Bakit ka absent? Kasi uminom ka kagabi. Pangalawa, anong temptation dito? Mapopromote ka na sana eh. Bakit hindi ka na-promote? Kasi panay absent ka. Diba? So, dito sa barahang ito, sinasabi na kailangan mong mag-reflect kung paano mo ba babalansehin. Paano mo ba babalansehin yung mga buhay-buhay mo. Okay? And last 4 cards natin is 4 of Cups, Page of Swords, and 8 of Cups, King of Swords. So, yun. Sabi ng bara sa'yo dito, isang direction ang posibleng i-offer sa'yo ng universe. And kailangan mo munang pag-isipan ito para hindi ka manghinayang, hindi ka magsisi sa bandang huli. So, focus ka sa decision making mo. Okay? Huwag magpadalos-dalos. Sa level up guys ang buhay mo, nakadepende daw sa'yo. Yung pag-asenso mo sa buhay, pagkakaroon mo ng masaya, stable, peaceful na relationship, nakadepende yun sa'yo. Okay? Thank you guys. Bye!